Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Forever new. No longer
righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. His love and grace forever new. Not I but Christ, my Savior true. Mapagpalang gabi po sa bawat isa, hapon pala sa bawat isa. Good afternoon po sa ating po mga kasama, mga kapastoran. At tayo po ay may panibagong schedule nitong ating pong Bible study, online Bible study. Atin na pong i-share. Ito pong ating live. Magandang hapon po. Parang dinig po ba ako? Opo. Akala ko tutuloy ko. Good afternoon po. Okay. Mag-share lang po ng live. Hindi natin naabisuhan ng maaga ng ating mga taga-panood at tagapakinig dito sa ating online Bible study. Pero ganun pa man, para mas maraming maabot ng salita ng Diyos. Good afternoon po. Kaya Nanay Pasita Guzar, Sister Guzar. Magandang hapon po. Gabi na pala, 6:00 na. Magandang gabi po. Ito ay miyembro ng Community Lighthouse Baptist Church dito sa San Pedro. Kumusta po kayo? At kung meron pong mga prayer request, kaya nilagay ko po dyan na online Bible study and prayer time. Kung may mga prayer request po ay inyo na pong i-comment at maisama natin sa panalangin mamaya. Hindi ko nakikita yung ibang mga naka-online nanonood kaya hindi ko mabati. Ay, tingnan ko po dito, Pastor. Baka kita nyo dyan. Yeah. Pakishare nyo na po doon sa ating pong dating mga taga-panood dito sa ating pong online Bible study. Hindi ko rin pala kita dito, Pastor. Hindi mo rin ba kita? Opo. Sandali, mag-share lang po ako dito sa mga naka-online. Ayan, good evening po kaya Ate Malu. Maria Lourdes Ventura diyan sa Calamba. Pero nakikita ko dito, 2 lang ang Opo, yun din yung nasa live po, Pastor. Oo nga, siguro mga sumilip lang ito. Ayan, comment po kayo. Pwede niyo pong i-comment ang inyong prayer request at maging yung kung di man, pwede niyo pong i-message sa akin at isama ko po yan sa panalangin. Isama natin sa panalangin mamaya. Ito pong ating online Bible study and prayer time ay every Monday night, 6:00 ng gabi ang ating pong pag-aaral na ito. Siguro ay tayo muna ay manalangin. Pangunahan tayo ni Pastor
June. Sige po, at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang aming Diyos, salamat po muli, Ama, sa hapong ito at sa panunumbalik ng gawain through online. Ay gaganapin naman po muli ang mga pag-aaral ng salita mo. Sana po patuloy mo kayong pangunahan, pagpalain, bigyan palagi ng karunungan, lalo na po yung tagapagsalita po ngayong gabi ito. Sana po patuloy na manguna din po sa mga viewers po namin. Bigyan palagi ng pangunawa, sana ng mga puso, mailagay, at patuloy nilang magamit po sa hinaharap. At patuloy ka pong kumilos sa gawain na ito, dakilang Diyos, hanggang sa matapos. Pinagpakatiwala po namin ito sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Amen. 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 At tayo po ay tuloy-tuloy na. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral habang hinihintay natin ang ilang mga kapatid. Hindi ko ma-add sa screen tong okay. Okay, tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong good evening po, Pastor Dominic Ordanza diyan sa saan ito? Katanawan at Mulanay, Quezon. O sana sa sunod maimbitahan natin si Pastor Dominic dito na magturo. Kung siya ay available, kung okay sa kanya. Ano po? At ito po ay tuwing Lunes ng 6:00 ng gabi. Ito pong ating pong online Bible study and prayer time. Okay po, tayo po tuloy-tuloy na. At ang ating pong pag-aaralan, ang titulo ng ating pag-aaral ay mga tanda ng tunay na Kristiyano. Ayan po, mga tanda ng tunay na Kristiyano. Ito po yung ating pong tatalakayin o pagbulayan, pag-aralan ngayon pong gabi. Good evening po kay Mamo. Ayan po, ito po yung ating pong ating online Bible study tuwing Lunes ng hapon, 6:00 ng hapon. Ito pong bago pong programa natin. Ano po, at kaya si Pin, yan, good evening. Diyan sa Delphine Albano, Isabela. Ayan, ito po yung ating pag-aralan. Itong aralin na ito, ang mga tanda ng tunay na Kristiyano. Paano ba natin malaman? Kasi marami ang nagkiklaim, marami nagsasabi na Kristiyano. Ay ano ba yung ating makikita kung ang isang tao ay totoo talaga at ganap na anak ng Diyos, tunay na mananampalataya o tunay na Kristiyano? Ano ba yung palatandaan? Ito pa sabi muna ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible dito sa sa Titus chapter 1 verse 16, ito pa sabi ng Bible, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Mapansin po natin, ano po sabi diyan ni Tito, ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Tito. Sabi niya, itong mga taong ito ay mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Maraming nagsasabi na Kristiyano, maraming nagsasabi na sila'y makadiyos. Pero ano sabi dito ni Apostle Paul? Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya ayan po yung ating pong pagbulayan, pag-aralan. Ngayon pong hapon, tayo muna po manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami muli ay mag-aaral ang inyong salita. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at pagtuturo sa amin. Patawad sa anumang kasalanang meron kami at kay po Panginoon ang siyang pong maitaas at mahayag sa aming pong pag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan po. Sinasabi ni Apostle Paul na itong mga taong ito ay sinasabi nila
pinapahayag nila na sila ay nakakakilala sa Diyos pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya nga po sabi rin ng Panginoong Hesukristo na makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ay sino lang po ba ang may kakayanan na gumanap ng kalooban ng Ama, kundi yung anak ng Diyos, kundi yung tunay na anak ng Diyos. Marami kasi nagsasabi na anak ng Diyos, pero hindi makita sa kanilang buhay, hindi makita sa kanilang pamumuhay. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, paano natin ito makita? Ano ba yung mga palatandaan? Ano yung makikita nating tanda kung yung isang tao tunay na anak ng Diyos? Yan po. Anong sabi diyan? Kung mababasa nyo, medyo maliit, pero yan po ay sabi. Ang tunay na Kristiyano ay may katiyakan ng kaligtasan. Kapag kinausap natin yung mga nagsasabing Kristiyano, hindi nila alam kung saan sila patutungo pag sila binawian ng buhay. Kapag kinausap natin sila, tinanong natin sila, hindi nila tiyak na sila ay patutungo sa langit. Hindi nila alam na sila ay may buhay na walang hanggan. Ang tunay na Kristiyano, nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. Nakatitiyak ng langit. Nakatitiyak ng kanyang patutunguhan pagka siya ay binawian ng buhay. Ang sabi sa unang Juan, 1 John chapter 5, verse 11 hanggang verse 13. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Ano daw po? Yung sinasabi dito ni Juan, ito yung patutuo, ito yung patunay, ito yung katibayan na binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ano po yan? Yung sulat niya, yung salita ng Diyos. At ano daw po? At ang buhay na yan ay nakanino na kay Kristo Jesus, nasa kanyang anak, sa verse 12. Ang kinaruroonan ng anak ay kinaruroonan ng buhay. Ang hindi kinaruroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaruroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At sino po yung tinutukoy niya diyan? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po atin pong itinuturo, ipinahahayag na kailangan na sila ay manampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Ang sabi ng ang sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kaya nakatitiyak kapag kayong isang tao ay nanampalataya, tinanggap si Kristo sa kanyang puso, ang linaw. Sabi niyan, sila ay kinaruroonan na ng anak. At ang kinaruroonan ng anak ay meron daw pong buhay. Kinaruroonan na ng buhay. At hindi lang yan buhay, yan po yung buhay na walang hanggan. At yan yung katiyakan ng langit. At yan po yung patutuo at patunay na siya ay tunay na Kristiyano. Bakit? Siya po ay may katiyakan ng kaligtasan. May katiyakan ng kaligtasan. Hindi po pwede na sinasabing Kristiyano pero hindi tiyak ang kanyang patutunguhan. Ang tunay na Kristiyano may katiyakan ng kaligtasan. Alam niya kung saan siya patutungo. Diba? Kaya nga po pag may nakausap tayo, minsan sinasabi, ay Christian kami. Tanungin natin. Huwag tayong basta pakampante na Christian din pala sila. Ay, ayos yan. Hindi po. Alamin natin, tanungin natin, tiyakin natin, sila ba talaga tunay na ligtas? Alam ba nila kung saan sila patutungo? Ba, ang daming grupo, ang daming nagtuturo, ang daming nagsasabi na Kristiyano, pero pag tinanong mo, hindi alam kung saan patutungo. Naalala ko nung ako'y napapunta noon diyan sa Isabela, di ba? Nagturo ako, nag-share ako ng kaligtasan, yung mga tao na dumadalo naman sa simbahan, nag-church sila, at ang claim nila sila'y Kristiyano, pero hindi alam kung saan patutungo pag binawian ng buhay. Ang tunay na Kristiyano, may katiyakan ng kaligtasan. Kaya yung buhay, hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Ito yung sinasabi ni Paul kay Titus.
Pinahahayag nila sa kanilang mga labi pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Ano pong una? Natanda, ang tunay na Kristiyano may katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa, ang tunay na Kristiyano ay may binagong buhay. Hindi po pwede na Kristiyano na ay hindi nagbabago yung buhay. Kasi kung siya ay Kristiyano at nanampalataya sa Diyos, ang magbabago sa kanyang buhay ang Diyos. Yung dati niyang gawi, hindi na niya gagawin. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Ano daw po? Yung nakay Kristo, yung nanampalataya kay Kristo, yung pinananahanan ng anak ng Diyos ay ano daw po? Ang sabi ng Bible, siya ay ano na? Bagong nilalang. Yung mga dating bagay sa kanya pong buhay ay ano daw? Nagsilipas na, lipas na, wala na. At sabi niya rito, narito sila'y pawang naging bago. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi lamang sa salita, kundi ano po, makikita yung binagong buhay sa kaniya. Nababago yung kanyang buhay. Hindi po pwedeng walang pagbabago sa kanyang buhay. Kasi kung walang pagbabago, walang pinagsisihan. Walang tinalikuran. Di ba? May mga nagtuturo pa, may mga naririnig tayo na hindi na daw bahagi hindi na dapat daw yung pagsisisi. Kung wala kang pinagsisihan, wala kang mababago sa iyo, wala kang tatalikuran. At imposible na wala tayong tatalikuran sa ating pong buhay. Yun po ang tatalikuran natin, yung bagay na binago sa atin ng Diyos, inalis sa atin ng Diyos. Kaya tayo po'y bago ng nilalang. May binagong buhay. Hindi lang sa salita. Ano po? Kundi sa gawa. At ano po yung mga bago sa kanya? Una, ito makikita nating binago sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya hindi lamang siya may katiyakan ng kaligtasan, kundi yan po, may binagong buhay. Ano ba yung mga binago sa kanya ng Diyos? Una, may bago na siyang pag-asa. Alam niyo po, ang tao dito sa daigdig, ang inaasahan niya ay yung karangyaan ng mundo. Ang inaasahan niya, yung mga bagay dito sa mundo. Ang inaasahan ng iba, yung yung mga material na bagay. Ang inaasahan ng iba, ay yung kanilang matatag na hanap buhay, matatag na negosyo, yung kanilang kayamanan, yung kanilang kalakasan, yung kanilang impluensya. Pero ano pong sabi ng Bible? Ang tunay na Kristiyano may binagong buhay. Meron na siyang bagong pag-asa. At ano yung pag-asa niya? Ano sabi dito? Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kung inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ano po yung pag-asang nasa atin? At sino yung pag-asang nasa atin? Si Kristo. Ngunit sa kaamuan at takot. Kaya nga po ang ating pag-asa sa atin pong buhay, hindi yung karangyaan ng mundo, hindi yung kayamanan ng mundo, hindi yung kagandahan ng ating posisyon dito sa mundo, kundi ano po ang pag-asa natin, ang pag-asa ng isang tunay na Kristiyano na may binagong buhay, ang kanyang bagong pag-asa ay si Kristo. Opo, hindi yung politiko. Ay alam niyo po, nakakalungkot sa ngayong panahon, ay marami ang umaasa ay doon sa binibigay ng mga politician. At yung mga tao, alam niyo po, laging nakaabang sa ibibigay na ayuda. Nasaan na si Kristo? Minsan kahit Kristiyano, nag-aabang doon sa ibibigay ng pamahalaan na ayuda. Excuse lang po. Ano sabi ng isang presidente ng Amerika? Wag mong tanungin kung anong maibibigay sa iyo ng gobyerno. Ang itanong mo, ano ang magagawa mo at maibibigay mo sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating bayan. Di ba?
Minsan tayo, naghahangad tayo. Anong nag-iisip tayo? Ano bang maigagawa sa amin itong mga namiminuno na ito? Anong maitutulong sa amin ng aming ng pamahalaan? Alam po, wag na nating isipin. Wag yun ang ating isipin. Ang sabi ng presidente ito, kundi ano daw po? Ano yung ating magagawa para sa ating bayan? Bakit po? Lalo sa ating mga anak ng Diyos, kaya nga po hindi na rin dapat sa isang Kristiyano na sumasama pa doon sa mga rally-rally. Bakit? Wala ba tayong Diyos na maaasahan? Ito ang bago nating pag-asa, ang ating pong Diyos. Ang ating Diyos. 'Di ba? Hindi yung sino man, hindi yung impluwensya na meron tayo sa sanlibutan, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya yung tunay na Kristiyano, hindi lamang siya ay may katiyakan ng kaligtasan, siya po ay may binagong buhay. At dahil siya ay may binagong buhay, ang isa sa nabago sa kanya, nagkaroon na siya ng bagong pag-asa. Si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang ating pong pag-asa. Hindi yung ating kapwa, hindi yung ating kaibigan, hindi ang sino man, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po? May bago na siyang pagnanasa o pagnanais, ang isang bagong nilalang. Ano sabi sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nananasa sa itaas na kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Ano na po yung bago nating pagnanais at pagnanasa? Mga bagay na makalangit. Opo. Kaya suriin natin sa ating pong buhay, ako ba talaga'y tunay na Kristiyano? Anong binago sa akin? Ano po madalas na itinetestify ng mga nakakilala sa Panginoon na nabago sila dahil wala na yung kanilang bisyo? Yun yung madalas, yung mga panlabas, yung mga bisyo ang na itetestimony na dati ako ganito, dati ako sugarol, dati ako lasinggero, dati ako, di ba, ang daming ganon. At binago ng Diyos, yun ang nasasabi. Alam po, nado na tayo, talagang kayang baguhin ng Diyos, pero ano po dapat isa sa makita sa atin, hindi lang tayo ay nagkaroon ng bagong pag-asa, ang tunay na Kristiyano may bago ng pagnanais, mga bagay na makalangit. Di ba? Ito sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas Diba? Set your affection on things above, not on things on the earth. Tayo, ano pong nangyayari? Hindi masama, hindi ko sinasabi na masama ang maghanap buhay, masama ang magkaroon ng yaman dito sa mundo. Kung yan ay nais ng Panginoon na mapasa atin, ay purihin natin ang Panginoon. Diba? Pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi ko sinasabi na wag tayong maghangad ng mga bagay na yan. Nandiyan tayo at kailangan natin yan. Pero alam po, kapag katunay na Kristiyano, yung kanyang pagnanasa o naisin o hangarin niya sa kanyang buhay, mga bagay na makalangit. Mga bagay na makalangit. Ano pa po, hindi lang bagong pagnanais o pagnanasa, may panibagong lakad na ang isang tunay na Kristiyano. Yung bahagi ng binagong buhay niya, panibagong lakad. Ano sabi dito? Sa 2 Korinto, 2 Corinthians 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Diba? Kaya nga doon sabi sa verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ano yung naging isa sa nagbago sa kanya? Yung kanyang lakad, yung kanyang pamumuhay. Yung gawi niya sa kanyang buhay. Namumuhay na siya sa pananampalataya. Lumalakad na siya sa pananampalataya.
at hindi sa pamamagitan ng kanyang nakikita. Diba? Hindi sa may mga tao bakit natatakot minsan na humakbang ng pagsunod sa Panginoon kasi nakikita niya, tinitingnan niya ay yung mga bagay na pwedeng mangyari o may mga bagay na kinakatakot niya. Pero alam po, yung tunay na anak ng Diyos, yung binago sa kanya, panibagong lakad, hindi na niya titingnan yung posibilidad at mga kakayanan at hindi kakayanan, kundi ang tinitingnan na niya ay ang Diyos na kasama niya. Naalala niyo po si Pedro? Paano nagawa ni Pedro na makahakbang at lumakad sa ibabaw ng tubig? Hindi niya tiningnan yung kanyang kakayanan. Ang tiningnan niya ay si Kristo na nagsabi sa kanya, halika. Naalala niyo po ba yung lalaki dun sa Pool of Siloam na ang sabi ng Bible, taon-taon ang kanilang paniniwala, yun po paganong paniniwala. Taon-taon ang sinasabi nila, yung daw pool na yun, ay kinakalawkaw ng anghel yung tubig at kung sino ang unang makapunta dun sa pool, ay gagaling sa anumang kanyang karamdaman. May isang lalaki doon na paralitiko at pinuntahan ng Panginoon, sinadya ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon, nais mo ba na gumaling? Anong sagot ng lalaki? Wala pong magdadala sa akin kapag gumalaw na yung tubig. Ang tanong ng Panginoon, nais mo bang gumaling? Ang sagot niya, walang magdadala sa akin kasi nakatingin siya doon sa inaakala niya na paraan para siya ay gagaling. Hindi siya tumingin sa Panginoong Hesukristo. Pero nung sinabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, rise, get up thy bed, and walk. Magtumindig ka, bitbitin mo ang iyong higaan at tumuwi ka na. Alam niyo po itong lalaki, ginawa niya. Doon lamang siya tumingin sa Panginoon at lumakad ng may pananampalataya. Panibagong lakad, panibagong gawi sa buhay ay pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito po, ang tunay na Kristiyano may binagong buhay, may bago na siyang pag-asa, may bago na siyang pagnanais, may bago na siyang lakad. At sumunod, may bago siyang gawain. Ano po yung gawain ng isang tunay na Kristiyano? Ang sabi dito sa 2 Korinto, 2 Corinthians 5:11, yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangaghahayag sa Diyos. At inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Ano sabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto? Ang sabi niya ay yamang nalalaman niya ang pagkatakot sa Panginoon ay ano daw po? Ay aming hinihikayat ang mga tao. Ano yung bagong gawain ng isang tunay na Kristiyano? Ito yung panibagong buhay. Ito'y bahagi ng kanyang binagong buhay. May bago siyang gawain. Ano yung bago niyang gawain? Maghikayat ng tao kay Kristo. Tanong sa atin pong mga sarili, nagagawa pa ba natin ang maghikayat ng tao para sa Panginoon? Ba, nahihikayat pa ba natin yung tao? Kung nahihiya na tayong maghikayat ng tao, ito sabi ni Pablo ito yung bago nating gawain, maghikayat. Diba? Dalahin natin sila sa Panginoon. Kaya kung ating titingnan, sa ating mga sarili, susuriin natin. Kung ako'y may binagong buhay, dapat ito yung bago kong gawain. Nagkakapaghikayat ba tayo? Po, hindi mo magagawang manghikayat ng tao kay Kristo kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo. Hindi natin magagawang maghikayat ng tao kung wala tayo sa Panginoon.
Kaya minsan, kapag may mga Kristiyano na inaya natin, sama tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa, maghikayat tayo, mag-soul winning tayo, at wala siyang desire na gawin, ang tanong doon, siya ba ay may binago ng buhay? Siya ba ay tunay na Kristiyano? Hindi po pwede na walang burden ang isang anak ng Diyos sa kaluluwa. Alam niyo po, yung paghihikayat, hindi lamang doon sa mga tinawag para magmisyon, hindi lamang para doon sa mga pastor. Ito'y para sa lahat ng Kristiyano, tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya, tanungin natin sarili natin. Wag na nating tingnan yung iba. Baka isipin natin, ay, kaya pala ganito si kapatid, kaya pala ganito sila. Wag na. Suriin natin yung ating sarili. Nagagawa ba natin? Mayroon na ba tayong bagong gawain maghikayat? Na kahit saan tayo mapapunta, ang isa sa gusto nating gawin, makapaghikayat sa Panginoon. Kahit sa ating mga libangan, ang isa sa nais natin, makapaghikayat ng tao sa Panginoon. Kahit sa ating paghahanap buhay, ang gusto natin makapaghikayat kasi ito yung bago nating gawain. Kahit sa ating mga negosyo, makapaghikayat. Bakit po? Ito yung bago nating gawain at bahagi ng binagong buhay ng isang tunay na Kristiyano. At isa pa, na bahagi ng binagong buhay ay may bagong hangarin. Ano po yung bagong hangarin ng isang tunay na Kristiyano? Ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano yung bago nating hangarin? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. For the glory of God. Ito yung bago nating hangarin. Kaya kung tayo ay may binagong buhay, dapat na kasama ito na nangyayari sa atin. Hindi lang nabago yung ating mga bisyo, nawala yung mga bisyo natin. Kundi may bago na tayong hangarin. At ang hangarin natin ay ano po? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito na yung bago nating hangarin. Dahil ito yung binagong buhay, bahagi ng ating binagong buhay. Dahil tayo ay tunay na Kristiyano. Amen? O nandiyan pa ba yung hangarin natin? Bakit natin ginagawa yung ating mga ginagawa sa ngayon? Para ba sa kailuluwalhati ng Diyos? O para sa ikasisikat natin? Bakit tayo maglilingkod? Para ba sa ikaluluwalhati ng Diyos? Bakit tayo aawit? Bakit tayo magtuturo? Bakit tayo magtuturo ng mga bata? Bakit tayo maghihikayat? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo magsasakripisyo? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit tayo magtatapat? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit tayo magsusuporta sa mga misyonero? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito yung bago nating hangarin. Kasi kapag hindi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, halimbawa na lang, magbibigay ako kasi gusto ko i-bless ako ng Panginoon. Dahil po, kaya ka makapagbibigay, bless ka na. Dapat ang hangarin mo na para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, anuman ang inyong ginagawa, anuman ang ating ginagawa, ang hangarin natin, ano po? To glorify God. To glorify God. Kaya ang tanong, nasa sa atin pa ba ito? Tunay ba talaga tayo na Kristiyano? Ba? O tayo ay natakpan na yung ating pong paningin ng pananampalataya? Pangatlo, ano po yung una? Ang tunay na Kristiyano, may katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa, ang tunay na Kristiyano, may binagong buhay at nakita natin, ang dami nung ilan na yun nakita natin na bahagi ng binagong buhay ng tunay na Kristiyano. Kaya masusuri natin, tunay ba ako? Bakit ganito? Makikita natin sa ating sarili. Pangatlo, ang tunay na Kristiyano ay may bagong damdamin.
Opo, ano po ba yung bagong damdamin ng isang tunay na Kristiyano? Una, na bagong damdamin ng tunay na Kristiyano ay ito, may pagmamahal sa Panginoong Hesus. Diba? Nandiyan pa ba yung ating pagmamahal sa ating Panginoon? Ang sabi dito sa John chapter 8 verse 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi isinugo niya ako. Di ba? Mahal ba natin ang Panginoong Jesus? Mahal ba natin ang ating Panginoon o sa salita lang? Ano sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Ang tanong, mahal ba talaga natin ang Panginoon? Kung totoong mahal natin siya, gagawin natin. Yung keep na yun, hindi itago lang eh. Yung keeping na yun ay isabuhay natin. Yung kanyang mga kautusan. Isa puso natin. Hindi lang isa ulo. Marami magagaling sa pagsasaulo, pero hindi magaling sa pagsasabuhay. Kaya yung iba, lumalaki ang ulo, ang gagaling kasi. Ang tunay na Kristiyano may binagong damdamin at ang bago niyang damdamin, may pagmamahal na siya. At ang una, pagmamahal sa Panginoong Hesus. At bakit natin mamahalin ng Panginoon? Una, minahal na niya tayo. Siya nang unang nag-umibig sa atin. Di ba sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Inibig na tayo ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig na yan ng Diyos, nagagawa na rin natin na ibigin siya. Nung nadama natin yung pagmamahal ng Diyos, ang tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, may pagmamahal sa Panginoong Hesus. Baka ibang Hesus ang minamahal mo. Ang Panginoong Hesus. Ano po? Ang ating pong tagapagligtas. Ayan po, ang tunay na Kristiyano may bagong damdamin. May pagmamahal siya sa Panginoong Hesus. Pangalawa, sa kanyang bagong damdamin, may pagmamahal siya sa kapwa mananampalataya. Alam po ito minsan, kapag nakita natin yung ating kapatid sa Panginoon at hindi natin nagustuhan yung kanyang ugali, parang hindi natin magawa na ibigin. Di ba? Parang hindi natin magawa na mahalin. Parang mas lalo tayong naiinis, kinaiinisan pa natin. At minsan sa sobrang inis natin, minsan naikukwento pa natin sa iba. Yung pangit na nakikita natin sa kanila. Ganun ba yung pagmamahal? Di ba? Sabi dito ng Panginoon, sa 1 John chapter 3 verse 14, nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nung tayo ay nanampalataya, mula sa kamatayan, inilipat tayo sa buhay. Di ba? Tayo ay binigyan na ng buhay. Binuhay na tayo. At sabi dito ni Apostle John, alam natin, nalalaman natin ito, na tayo'y meron ng buhay na walang hanggan, na tayo'y anak na ng Diyos, na tayo'y nalipat na sa buhay mula sa kamatayan. At paano natin nalaman? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Isa sa patunay na nalipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay ay yung pagmamahal natin sa ating kapatid sa Panginoon. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, he that loveth not, sa John, 1 John na yan, he that loveth not knoweth not God, for God is love. Hindi po pwede na hindi natin ibigin, mahalin yung ating kapatid sa Panginoon dahil nasa sa atin na si Kristo. At nakilala na natin si Kristo. At si Kristo ay pag-ibig. Kaya magagawa natin. Kaya ito sabi ni John,
nalaman natin, alam na natin na tayo nalipat na. Tiyak na tayo anak ng Diyos. Dahil ano daw po, nagsisiibig tayo sa mga kapatid. Dahil ang hindi umiibig sa kapatid ay nananatili pa rin, nananahan pa rin sa kamatayan. Namumuhi ka ba sa kapatid mo sa Panginoon? Sabihin natin hindi mo gusto yung kanyang pag-uugali o hindi mo gusto yung hilatsa ng kanyang mukha. Kapatid mo yan sa Panginoon. May Kristo rin yan sa puso. Kung yan ay tunay na ligtas. Sabihin natin ang gaspang ng pakitungo niya sa iyo, pero kapatid mo yan sa Panginoon. Kaya ang bagong damdamin ng isang tunay na Kristiyano may pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Verse 15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Walang mamamatay tao na ligtas. Hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Verse 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. At ganun din daw tayo. Nararapat lang din daw nating ibigay ito para sa ating mga kapatid. Handa ba tayong gawin? Baka pag inisip natin, ayaw ko. Di ko gagawin yan. Sama ng ano niya sa akin . Tunay ba tayo na Kristiyano? Sumunod, sa bagong damdamin ng isang tunay na Kristiyano, hindi lang yung pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa mga kapatid sa Panginoon, may pagmamahal sa salita ng Diyos. So, mahal mo pa ba ang salita ng Diyos? John chapter 8 verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kung hindi natin dinirinig at wala tayong pag-ibig, pagmamahal sa Biblia, sa salita ng Diyos, hindi tayo sa Panginoon. Ba? Kung tayo ay nasasaktan at itinatanggi natin yung salita ng Diyos kapag tayo ay nare-review, ay baka hindi tayo sa Panginoon. Ba? Nandun yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag tayo ay nasaktan sa salita ng Diyos, itinutuwid tayo ng Diyos. Iniaayos ng Diyos yung ating buhay. Kung hindi natin kayang tanggapin at mahalin yon, baka hindi tayo sa Diyos. Yun lang yun . Dahil sabi nito ng Panginoon ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Mahal natin ang Biblia. Binabasa natin ito, pinagbubulayan natin ito, at ipinamumuhay natin ito. May pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi lang po yan, may pagmamahal sa kabanalan. Siyempre, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang salita ng Diyos, ay gusto mo rin yung kabanalan. Hindi naman po pwede na anak ng Diyos ay namumuhay sa kalikuan. Anak ng Diyos ay namumuhay sa kamunduhan. Anak ng Diyos ay namumuhay sa kasalanan. Anak ng Diyos, mahal niya yung kabanalan. Ano sabi sa Hebrews chapter 12 verse 4? Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubuo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Dapat kaaway natin yung kasalanan. Kalaban natin ang kasalanan. Ano sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya nandun, may pag-ibig sa kabanalan, may pagmamahal sa kabanalan. Kapag kayong tao ay tunay na Kristiyano. Hindi lang po yan. Ano po yung una? Bagong damdamin ng isang tunay na Kristiyano, may pagmamahal sa Panginoong Hesus, may pagmamahal sa kapatid sa Panginoon, may pagmamahal sa salita ng Diyos, may pagmamahal sa kabanalan. Panlima, may pag-ibig sa gawain. Ano ba yung gawain?
natin. Bagong gawain kanina na nakita natin. Ano yung bagong gawain? Naghihikayat. Ngayon, hindi lang tayo basta naghihikayat, kundi naandun yung damdamin natin, may pag-ibig. Kaya sabi ko nga kanina, hindi po pwede na isang Kristiyano na walang burden, walang bigat sa puso niya na ipahayag si Kristo, na maghikayat ng tao. Ito yung bago nating gawain. Diba? Ito yung bago nating gawain. Minsan hindi lang natin masabi yan na yung bigat sa ating puso, pero yun po'y pagkilos ng Diyos. Minsan hindi natin masabi na burden, pero ang Diyos gumagawa. Hindi natin mapigilan yung sarili natin. Kapag ka ganun, naandun yung bagong damdamin na inilagay ng Diyos sa ating puso. Kung walang ganon, walang bagong damdamin, ano tayo? Kristiyano ba o hindi? Tunay ba o hindi? Tunay bang Kristiyano o huwad? Ano sabi dito? Yan yung bago nating gawain. Matthew 28, verse 19 to 20. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito yung bago nating gawain. Humayo. Maghikayat ng tao kay Kristo. Isipin na lang po natin. Kung sa isang taon ay isang tao ang ating pagtutuunan ng pansin na hihikayatin sa Panginoon, yun lamang yung ating goal. Kada isang mananampalataya ay isang kaluluwa, isang tao na hihikayatin niya sa Panginoon at tuturuan niya na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoon. Ididisipulo niya sa loob lang ng isang taon. At sa kanya titigilan kapag ginagawa na rin nung taong ito na kanyang naakay sa Panginoon yung kanyang ginagawa. Alam niyo po, magmo-multiply yung bilang ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Hindi lang basta nadadagdagan, naduduble. Alam niyo po, minsan, ang bilis nating magparami, kaya lang, hindi natuturuan. Diba? Ang galing, wala tayong ang magaling sa grupo, sa kalipunan ng mga Baptist, ang galing mag-akay ng kaluluwa. Alam natin mag-soul winning, alam natin i-share ang gospel, alam natin yung yung presentation ng gospel, kaya natin gawin. Kaya lang, ang hindi natin nagagawa ay tapusin yung iniutos ng Diyos. Ano yung Great Commission? Teaching them, ang sabi niya, bahagi ng Great Commission, minsan kapag ka nabautismo na, ayos na yan. Miyembro na ng church, okay na yan. Nadagdag lang sa dumadalo, nadagdag lang sa umuupo. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Teaching them. Turuan natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, alam ni Apostol Pablo ito kaya sabi niya kay Timoteo, so 2 Timothy chapter 2 verse 2, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who may teach others also. Yun po yung cycle. From Paul, tuturuan ni Paul si Timothy, at si Timothy maghahanap ng kanyang magiging Timothy, di ba? Na faithful men, at yung faithful men maghahanap siya ng others. At paglipas ng panahon, si Timothy para na siyang si Paul, at yung kanyang tinuturuan na faithful man, siya na yung nagiging Timothy niya. Umiikot lang at nadudublit, dumarami. Isang tao sa isang taon, sigurado yung paglago. Hindi lamang lumago sa bilang, kundi lumago sa manggagawa. Lahat kasi maghahayo. Lumago sa pananampalataya kasi lahat naturuan. Lumago sa pagmamahal sa Diyos, lumago sa gawain, pag-ibig sa gawain. Kaya ito po, ang tunay na Kristiyano, may bagong damdamin, at yung bagong damdamin na meron siya, may pag-ibig na siya sa gawain. Mahal pa ba natin yung gawain natin?
Pang-anim, may pag-ibig siya sa pagtitipon o pagsamba. Kaya nga po kapag totoo yan na Kristiyano at yan ay naturuan, alam niyo po, hindi mo na yan iimbitahan. Hindi mo na nga yan susunduin kasi mahal na niya yung pagsamba. Di ba? Habang siya'y lumalagot na iintindihan niya kung sino siya sa harapan ng Diyos, ano po, nandun yung pagmamahal niya sa pagtitipon. Excited na yan na dumalo sa pagsamba. Ano sabi dito sa Hebrews 10:25? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Diba? May pagmamahal sa pagsamba, sa pagtitipon. Kaya hindi na yan hindi na yan yung paaalalahanan pa, bukas Sunday bukas meron tayo pananalangin, meron tayong prayer meeting. Yan po nakakalungkot minsan. Siguro sa karamihan ng mga simbahan, pag araw ng pananalangin, iilan. Di ba? Yung araw na kung saan ay makikipag-usap sa Diyos, iilan lang. Hindi ba pagtitipon yun? Hindi ba pagsamba yun? Nung sinabi dito sa Hebreo na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, wala naman sinabing araw lang ng linggo. Di po ba? Sa bawat pagkakatipon, ang ating pong ginagawa ay para magpuri sa Diyos. Kung yan man ay pagkakatipon sa Wednesday prayer meeting, o kung anumang araw yung inyong prayer meeting, yan ay pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kung yan man ay fellowship, yan ay gagawin nyo para papurihan ang Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, ano man ang inyong gagawin, ay sa ikapupuri ng Diyos, ikaluluwalhati ng Diyos. Di ba? Kaya dapat nandun yung pagmamahal natin sa pagkakatipon at pagsamba. Bilang tunay na Kristiyano. Kaya nga ito nga po yung tanong ko tunay ba tayo na Kristiyano? Kasi kung hindi naman, hindi mangyayari sa atin. Hindi natin gugustuhin. Walang mangyayaring bagong damdamin at walang mangyayaring bagong buhay kung hindi naman tayo tunay na anak ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, saliksikin natin yung ating sarili. Suriin po natin yung ating sarili. Tunay ba tayong Kristiyano? Tunay ka bang Kristiyano? Nakita natin 3 bagay. Ang tunay na Kristiyano may katiyakan ng kaligtasan, may binagong buhay, at may bagong damdamin. At nakita natin kung ano yung mga binagong buhay, hindi lang yung panlabas. At nakita rin natin kung ano yung bagong damdamin na meron ng isang tunay na ligtas. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ito, maging ang mga nakapakinig, ay nawa po ito'y naging pagpapala sa kanila at patuloy na kami ay inyong turuan at hamunin at palakasin sa aming pong buhay pananampalataya. Bless niyo po ang bawat isa. Ito po yung aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at sa ating pong mga kapatid na nanatili, nanood, nakinig at maging sa ating pong mga kasama mga kapastoran. Ayan po. Kung meron po kayong mga katanungan at prayer request, i-comment nyo po dyan o pwede nyo pong i-message sa akin at ating pong isama yan sa panalangin. Ano po? Magandang gabi po sa mga nanood at nanatili. Kung naandyan pa man, sila Brother Leo, good evening. At ganoon din kay Sister Nida, magandang gabi po. Kaya Preacher Ed, good evening po at happy birthday din. Kaya Ivan, Jan Sabinyan, magandang gabi. Kaya Sister Edith Soriano at Pastor Boy, dyan po sa Pangil, Laguna, good evening po. Kay Hilda Fruto, good evening. At ganoon din kaya Agnes Conway diyan sa Iriga, magandang gabi diyan sa Iriga. At kasama rin natin si Brother Jess Ranjo, good evening. At kay Sister Miriam Banyel, good evening po. At sa iba pa natin mga kapatid na nanonood online at nananatili, nakikinig. O baka merong nais na i-share itong ating po mga kasama mga kapastoran.
sa Ayun, tanda ng tunay na Kristiyano. O baka may mga katanungan yung ating pong mga natitirang mga viewers dyan. send nyo lang po yung inyo pong tanong. Ilagay niyo po dyan sa comment ang inyo pong mga katanungan o panalangin. Pwede niyo po dyan i-comment. At kung katanungan po, marami pong sasagot dito. Handang-handa po yung tatlong yan po na sumagot. Amen. At salamat at tayo po'y nakabalik dito sa ating pong pag-aaral online. Sa sunod po, tuwing Lunes po ito ng gabi, alas 6 ng gabi, at kung meron kayong mga prospect at mga kapatid, mga bagong mananampalataya, panuorin niyo po dito sa ating pong online Bible study and prayer time dahil ang ating po ditong tatalakayin ay Christian growth, yung ating pong Christian living, paano tayo lumago ng sama-sama sa salita ng Diyos. Makilala na. Ang sabi ni Pedro diba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya i-share po natin sa kanila. Sige po, sa ating po mga kapastoran. Si Pastor Ray po ata. Pastor Ray, baka meron po kayo ma-share. Baka meron po kayong tanong. Okay naman po. May ano tayo niya, may lesson naman tayo. Okay naman po. May tanong lang po ako. Paano po kung sakali na kasi nga yun nga medyo hindi tayo talaga hindi tayo nakatingin doon sa doon sa quantity. Diba? Doon tayo sa quality. Kung sakali man po na may dumadalo pero hindi pa makita sa kanya yung tanda na ganon na nabanggit, ano po ang possible nating pero nagdadalo, active, pero wala pang makita na tanda. Ano po ang natin diyan? Although nandoon nakikinig, ano po ang ano ang magiging setup natin doon sa kanya? Tinuturuan naman, sinusunod natin yung mga proseso ng discipleship, but hindi pa makita yung tanda. Ano po ang magiging natin doon sa kanya? Magiging setup. Yun po. Sige po. Pakinggan natin si Pastor Joel. Baka meron pa siyang ma-share dyan. Tanong lang po, Pastor. Ay, nagpipidback po. Ayun. Bali, tuloy-tuloy din po yung discipleship, Pastor. One-on-one. Tuloy-tuloy din po yung one-on-one, Pastor. Pastor Ray. Opo. Ayun. Kasi yung totoong kalagayan ng pagiging ligtas, ang totoo namang nakakaalam ay yung tao na nananampalataya. Tayo lang naman, kagaya nung hinahanap niyo, Pastor, ay tumitingin dun sa mga bunga. At kagaya ng mga halaman, namumunga sila kapag lumalago. So ito yung palagi rin nababanggit ni Pastor Mike na maaring hindi natin nakikita yung bunga kasi may season ng paglago Merong season ng pamumunga. Kung tuloy-tuloy naman po yung alaga natin dun sa nataniman ng salita ng Diyos at patuloy nating nilalagyan ng pagkain ng salita ng Diyos, nandiyan yung darating yung panahon ng paglago kung totoong mananampalataya talaga kung tuloy-tuloy naman yung tuloy-tuloy naman yung pagtuturo natin kasi sinabi naman ng Panginoon, laging merong balik yung salita ng Panginoon at yung pananampalataya
dumarating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At habang nakikinig ng salita ng Panginoon, nandun yung lumalago yung isang totoong mananampalataya. Pero kung kagaya nun at kung sobrang tagal na na kayo po mismo parang hindi kayo sigurado, di bahaginan niyo ulit ng ng kaligtasan po. So yun yung palagi lang nating isama din sa discipleship siguro natin yung yung kaligtasan hanggang sa ma-review kasi maraming matatagal ng Kristiyano na minsan pag nakausap mo, halimbawa galing sa ibang church na nagpakilala siyang isang Kristiyano or kaya naman nagsasabi siya na matagal na siyang mananampalataya. Pero pag tinanong mo yung mga binanggit ni Pastor Mike patungkol sa katiyakan ng langit, hindi nila tiyak eh. Minsan meron pang mga na-experience tayo na ay ngayon lang nila naunawaan talaga yung daan patungo sa langit, ngayon lang nila naunawaan yung kaligtasan. So yun, maaari siguro Pastor kung kayo sa sarili nyo parang ay hindi ko makita yung bunga nito lagi nating singitan ng kaligtasan yung discipleship po natin. Lagi nating ma-review yung kaligtasan po para kung lumago na yung mga naitatanim natin at saka yung power naman ng Panginoon sa pagliligtas nandun sa gospel. So kung gusto niyo matiyak yung kaligtasan ng tao na yun na hindi niyo sure, di ipasok yung gospel in every discipleship. Tapos yun, tuloy-tuloy lang po na kung meron namang one-on-one, lagi namang may balik yung salita ng Panginoon. Meron lang talagang season. Kung totoo siyang mananampalataya, baka hindi pa niya season para magbunga. So, ayun po. Ayun lang yung sa akin, Pastor. Sa, ayun po yung, yun po yung sa akin, Pastor, yung i-share ko po dun sa tanong ni Pastor. Follow up ko din po. Paano yung may mga like yung may mga na-share natin na may mga Alzheimer? Kasi minsan may mga ayun, nakakalimot na sa... Opo. Ayun daw po, Pastor Joel, paano daw po yun? Yung mga nakakalimot. Yung mga nakakalimot. Yung mga nakakalimot sa kaalaman sa kaalaman pero yung katotohanan na sila ay naipanganak muli, hindi naman yan mawawala eh. Maaring mawala yung mga knowledge nila pero yung katotohanan na sila ay nanampalataya sa Panginoon. Ang Panginoon naman ang nangako eh. Kung yan ay nanampalataya sa Panginoon, malimutan nila yung kaalaman na yun. Panginoon ay nangako na hindi kita ipapahamak. So yun yung ganun pa rin by growing in the knowledge. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo kahit nakakalimot sila pero yun yung sa akin, Pastor. Once na yung tao na yun ay nandun dumating sa punto ng buhay niya na totoo siyang nanampalataya. Malimutan man niya yung mga knowledges pero yung katotohanan na siya ay niligtas na ng Panginoon, nanampalataya na sa Panginoon, yun, hindi na yun mawawala kasi pangako ng Panginoon yan sa kanya. Amen. Alam niyo po, ito lang, ko lang po. Kapag kasi yung tao may banal na espiritu na sa kanyang puso, hindi naman, maaaring siya makakalimutin, pero yung banal na espiritu kasi ang magpapaalala lagi sa kanya. Kaya hindi niya pwedeng gamiting dahilan na ay makakalimutin kasi ako eh. May Holy Spirit. Saka yung Pastor, yung sinabi ng Panginoon that yung law is written in our hearts. Isusulat ko yung aking law sa inyong mga puso. Kaya kung makalimot man yung isip pero yung pangako ng Panginoon sa kanya, Panginoon ang nagsabi na kaya hindi mo wala. May nga si Pastor dito eh. Sabi ni Pastor Asandro. Sabi niya, pag quality, may quantity yan kasi quality. Totoo naman po eh.
Kasi kapag ka yung isang tao ay naandun na yung quality niya na lumago na siya, hindi po pwedeng hindi siya magbubunga. Yung nag-matured na siya, hindi po pwede na yung matured na ay hindi magbubunga. Parang halaman, di po ba? Kaya lang naman nagbubunga yung halaman kasi pag matured na siya. At lagi siyang nadidiligan ng salita ng Diyos. Nadidiligan at napapatabaan ay tayo naman, Kristiyano, ang pandilig sa atin at pataba natin salita ng Diyos. Maging yung mga circumstansya na ginagamit ng Diyos para tumaba yung ating pananampalataya. Kaya kung magiging quality Christian, matured disciple, magpuproduce ito ng bunga. Hindi po pwedeng hindi siya magbunga eh. Kung yung manok nga pinakain lang ng pinakain nangingitlog eh. Di ba? Magbubunga talaga po. Amen. Salamat po sa meron pa pong mga katanungan prayer request. Marami po kasi talaga na naunawaan lang, nalaman lamang yung kaligtasan pero hindi talaga naligtas. Yung kaalaman hanggang dito lang sa isipan pero hindi umabot doon sa puso. Kaya nga naalala ko yung ginawa natin dati diyan sa Kalamba noon na lesson sa youth. Yung lesson natin sa Bites, yung Bible study in BSIT. BSIT yun eh. Kasi ang nanguna nun, graduate ng IT. Si Chikoy. Mga IT. Sabi niya, Pastor, ito po ang ating team ng youth BSIT. Sabi ko, ano yung BSIT? Bible Study in Transformation, Information and Transformation. Marami na-inform pero hindi na-transform kasi hanggang knowledge, hanggang dito lang sa isipan, hanggang utak lang. At kaya hindi nagkaroon ng transformation kasi hindi umabot sa puso yung kaalaman. Lumaki lang ang ulo. Kaya ang dapat talagang epekto nung impormasyon na nasagap nila, kung totoong natanim sa puso, magkakaroon ng transformation doon sa buhay. Kaya kung doon sa nabanggit ni Pastor Ray kanina, kung maganda naman kung ganong masigasig, aktibo, nandiyan nakikinig, kailangan lang talaga ay patuloy na turuan. Baka talagang hindi pa tumutubo ng husto. At pag yan naman po natuto, meron talaga pong para bang may mga mabagal talaga na lumago. Kaya nga hindi po ito patagalan sa buhay pananampalataya eh. Yung paglago kahit bago pa lang yan, kung yan ay lumago agad, maaaring magamit ng Panginoon. Meron namang matatagal na ang bagal lumago. Mayroon talagang ganon. Maaaring kaya babagal lumago ay marami pa rin siyang hindi isinusuko. Kaya dapat na isuko na sa Panginoon yung buhay, magkaroon ng surrendered life. Opo. Amen. Meron pa po tayo o mga prayer request? Opo. Tsaka may dagdag ko lang, Pastor, no? Maaring yung tingnan din natin, ma-assess nyo naman yun po yun, Pastor Ray, no? Kung tingnan nyo po kung ano yung maganda maging malaman yung member nyo or kung sino man yung motibo niya sa paggawa. Baka kasi yung yung paggawa niya is ginagawa niya to perform. Parang gusto niya mag-perform sa Panginoon. Makita ng Panginoon na gumagawa siya. Minsan kasi pag ganun, maaaring madaya na yung performance na ginagawa mo ang pinagkakatiwalaan mo sarili mo. Yung ability, yung kayang gawin na kada mo pag ginawa mo yon out of your ability is acceptable sa Panginoon. Na tama yung motibo natin. Pero yun nga, yung isa sa magandang maging motibo sa paggawa is yung para sa Panginoon. At yung kagaya ng binabanggit ni Pastor Mike nga na ang layunin sa bawat ginagawa natin, makapag-akay
to lead people to Christ. Kasi yung bawat motibo natin sa bawat ginagawa natin na ang pinagkakatiwalaan natin sa ginagawa natin ay yung Panginoon, kalakasan ng Panginoon, ability ng Panginoon. Pero pag yung ang motibo mo is to perform sa Panginoon, maaaring maging danger din sa iyo kasi pinagkakatiwalaan mo na yung sarili mo. Ayun, makita niya yung motibo niya talaga dun sa paggawa, sa pagiging agresibo niya. Kasi pag yung maaaring dumating yung pagod din sa kanya pag yung pinagkakatiwalaan niya yung sarili niya. Kumbaga yung burden sa paggawa nasa kanya na. Kinukuha niya. Wherein in fact yung burden dapat nasa Panginoon eh. So, ayun yung Ayun lang, tuloy-tuloy yung paglago kung patuloy yung pagtuturo. Pagtatanim ng salita ng Panginoon. Tanim lang at Tingnan na lang po siguro, ano na lang po natin yung pagmamahal na pinapakita po lalo sa gawain, sa pagkakatipon, ano pa ba? May kasi, may yung word kasi dun sa, lalo na yung word na pagkapuot kasi dun sana hindi naman humantong sa ganun. Minsan po kasi, actually, as a observation po natin or based on experience natin, lalo na sa gawain, mayroong mga, anong tawag natin dyan, yung mga tampuhan, at dahil umiiral po sa atin yung pag-ibig, ay may mga issue or na para hindi malayo yung pagkapuot. Di ba may mga issue tayo na yung iba ay mananampalataya na ang iba ay napipilitan or umahanap na lang ibang simbahan or na maatinan. Kung mayroon man tayong makita mga ganun, basta wag mahihiwalay yung pag-ibig. Kung dumaan naman sa proseso ng kaligtasan before, ang Diyos na ang mag-ano dyan. Kasi tayo, may limitasyon tayo sa pagkilala ng mga Pero as long as dyan naman yung banal na espiritu na umaantabay sa atin, umaantabay sa kanila, iisa yung espiritu natin, ayun na. Talagang kailangan ng masinsinan pa rin pong sabay palagi sa panalangin. Uy, nawala si Pastor eh. Ayun yung madalas ka rin sinasabi, Pastor, sa church nung sa mga lessons, yung reason bakit natin ginagawa yung isang bagay para sa Panginoon. Kasi yun yung puso na natin sana na ipalaganap yung gospel. So, every time na meron kang gagawin, bakit tayo nag-church? Para may palaganap yung gospel. Bakit ka gumagawa? Para mapalaganap yung gospel. Kasi sabi nga ng Panginoon, nandun yung kanyang power to save the people. At yun yung gagamitin natin to lead people to Christ. Tagalid lang tayo. At yung Panginoon yung magliligtas. So kung yung mga hakbang natin, yun yung isa sa titingnan natin na bunga kung yung mga members ng church natin, meron na bang puso sa bawat ginagawa nila is to spread the gospel para may maligtas. Wala na si Pastor Ray. Wala connection. Mukha mahina po ang humina yung signal. Amen. Maraming salamat po at sa naubusan na daw siya ng data. Madata talaga yan. Yung data na yan. Kaya yan po, salamat po sa ating pong mga kapatid na nanatili dito sa 8,000, 8 na nananatili. At nakinig. Maraming salamat po at tuwing Lunes ng gabi, alas 6 ng gabi, meron po tayo, binalik natin itong Bible study online Bible study and prayer time. Kung meron kayong mga panalangin at gusto nyo ng mga aralin na malinawan, mapag-aralan, matalakay dito sa ating pong online Bible study, pwede nyo pong i-comment yan at atin po yung pag-aralan at yan po ang ating ma-share. Alam po, at magsama-sama tayo sa paglago, pag-unlad sa ating pong buhay pananampalataya.
At salamat sa mahigit isang oras na pananatili. Siguro po ay magpaalam tayo, Pastor. Sino po mauna? Pastor Jun. Energy saver. Salamat pong muli sa pag-antabay sa ginaganap po namin online Bible study sa tuwing Monday po. Kita-kita po muli tayo. Ito po si Pastor June Bulalin po dito po sa gawain po dito sa Bicol sa PD. Magandang gabi po muli. Ayun po, salamat po at patuloy po kayong sumusuporta, bagong pangalan, bagong time slot. Suportahin niyo po yung patuloy yung online Bible study at ayun, sama-sama po ulit tayo by next week. At kung meron po kayong suggestion or gusto nyo malaman, ay comment nyo lang po, i-message nyo lang po kami at tingnan po natin kung paano po may babahagi sa biyaya po ng Panginoon. Muli, salamat po sa inyo. Ito po si Associate Pastor Joel Almasan ng Berea Homes sa Calamba. Mabati po sa inyo ng mga magandang gabi at God bless po sa bawat isa. Maraming salamat po muli sa bawat isa at sa inyo pong pananatili, pakikinig dito sa ating pong online Bible study at patuloy po tayo na mag-aralan sa salita ng Diyos at magsama-sama sa paglago sa ating pong pananampalataya at hindi lang basta tayo po ay matuto kundi tayo po ay magamit para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ito po si Pastor Mike at bumabati sa inyo ng magandang gabi sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Kita-kita po tayo muli sa Lunes ng gabi, alas 6 ng gabi at tuwing umaga po, Monday to Friday, meron po tayong morning devotion. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.